mga taong may problema sa barado ugat is yung mga taong especially may mga taong may mga diabetes. Okay, mararamdaman po nila dyan, tsaka malalakas manigarilyo. Okay, and yun nga, namamana po. Is yung unang mararamdaman nila dyan is, kunyari po kayo po ay naglalakad ng 10 kilometro pa uwi. Okay, ngayon po, bigla na lang 5 kilometro pa lang is sumasakit na o may pagngalay na ng paa. Okay, yung habang naglalakad po tayo. So pagka ganun po, and nawawala po yung pain o nawawala po yung symptoms pagka kayo po ay nag-rest around mga 2-3 minuto. Pagka ganun po, and meron kayong mga symptoms na sinasabi natin and medyo may risk factors kayo tulad ng may diabetes, high blood, and malakas po kayong manigarilyo, posibleng meron po kayong tinatawag nating peripheral arterial disease. So pagka ganun po, maigi mapacheck po kagad para maagapan po. Pag sumasakit ang paa, Dr. Bong Gloria, kadalasan ba to sa diabetic lang at may edad lang itong mga sintomas yung sumasakit yung paa pa naglalakad ng malayo? Hindi naman necessarily po sa sa may mga tao may diabetes lang. Kalimitan actually ito nga po isang pinaka natin diyan is yung naapektuhan din po diyan is yung mga malalakas manigarilyo. Bukod po doon sa mga namamana, tulad na nabanggit nyo kanina, narinig ko po kayo rin sa radyo, is habang papunta po ko dito is yung mga kumaga namana po sa mga kamag-anak natin tulad ng nanay tatay natin na may history din po ng ganyang problema. So posible din na mamana po yun. So maraming Pilipino merong peripheral artery disease Marami sa po. paa. Marami po kasi sanhi po yan ng komplikasyon ng pagkakaroon ng uncontrolled diabetes. So kung mga diabetes po na hindi na control and matataas po ang cholesterol. Anong gamutan natin dito bukod sa stop smoking? Meron bang munang medical na gamutan bago yung mga opera na ginagawa mo, Dr. Gloria? Kalimited po is yun nga, healthy lifestyle, healthy diet, plus yung regular exercise, and then regular check-up with the doctor, especially kung lalo na po kung kayo po may diabetes, kailangan po makontrol maigi ang blood sugar nyo para hindi ho lumala. Kasi isa po sa komplikasyon ng pagkakaroon ng diabetes yung pagkakaroon ng baradong ugat. Anong surgery ginagawa nyo para dito? Marami po kasing klaseng approach. Depende po sa area ng pagkipot o depende po sa simptomas na nararamdaman nyo. Okay? So, siyempre, meron mga mild, moderate, saka severe. Ibig sabihin, may mga hindi masyadong malala hanggang sa malalang mga problema tulad ng, yung mga malalang simptomas sa pagkakaroon ng isang peripheral arterial disease tulad na po ng nangingitim na po yung paa. Okay? Or nangikakaroon kayo yung sugat na hindi gumagaling. Okay, isa po yun. So pagka ganun po, yun po yung mga severe. So anong mga operasyon dyan? Nandyan po yung ginagawa po namin is yung endovascular approach wherein tinatry po namin ibuka or magawa muna kami ng mapa ng ugat nila. Then kung may makita kaming makipot, binubuka po namin by angioplasty. And then pwede rin po kami maglagay ng tubo, ito ang tawag namin stenting. And then syempre, kung hindi talaga kaya yung bara, pwede po kami mag-bypass. Para hindi maputol ang paa? Yes, para hindi po maputol yung paa. Okay.